Kaya pala ngayon medyo mainit dito sa Pagudpod kasi nakapatay yung mga malaking lang electric fan. Noong kaya binubuksan yan. Good morning, Pagudpod. Kita mo yung mga LEC doon, no? Sama na kayo sa Trip ni Dre. Sama na kayo sa trip na mapapayaman ang ating kaalaman. Sama na kayo sa trip na magdadala sa kaganapan ng buhay. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin, kaya naman dapat pagyamanin at bisitahin. Sama na kayo sa trip. Sama na kayo sa Trip ni Dre. Sa trip ni Dre. Sama na kayo sa trip na magpapayaman ang ating kaalaman. Sama na kayo sa trip na magdadala sa kaganapan ng buhay. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sa trip ni Dre. Ang sarap namang gumising kapag ganito ang makikita mo sa umaga. Tapos nakita mong tuyo na din ang mga gamit mong nabasa dahil sa maulang biyahe the day before. Lalong gumanda ang umaga. Pero bago simulan ng araw, mag-morning prayer na muna. Pagkatapos ay naglakad-lakad sa beach para konting exercise at stretching dahil siguradong mahaba at matagal ang biyahe today. While walking, mapapansin mo talaga ang napakaraming mga windmills sa paligid. Alam nyo ba na all in all, mayroong 137 windmills dito sa Ilocos Norte? 50 ang matagpuan sa bayan ng Burgos, 26 sa Bangi, at pinakamarami sa Pagudpod na mayroong 61 windmills. Pero may ibang mga lugar din sa Pilipinas na mayroong wind farms, particularly sa Rizal, Mindoro Oriental, sa Guimaras at sa Aklan. Pagkatapos maglakad-lakad, nag-prepare na ako para simulan ang araw at tapusin na ang epic na paglilibot sa buong Pilipinas. Mula dito, mayroon lang akong 2 checkpoints. Then, pabalik na ng Maynila para mabuo ang Philippine Loop Adventure Tour. I am now going to start my day 10 of my Philippine Loop. Hopefully, ito na yung araw na matapos ko yung Philippine Loop. 10 days. Let's go! At syempre, bago bumiyahe, mag-traveler's prayer muna. O Almighty and merciful God, who hast commissioned thy angels to guide and protect us, command them to be our assiduous companions from our setting out until our return, to clothe us with their invisible protection, to keep from us all danger of collision, of fire, of explosion, of fall and bruises, and finally, having preserved us from all evil, and especially from sin, to guide us to our heavenly home. Through Jesus Christ, our Lord. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.
Our Lady of Peace and Good Voyage, pray for us. Let's ride! Past 7 a.m., nakalis na ako sa hotel at nagsimula ng magbiyahe. Ang aking destination, Apari, Cagayan. Ito ay nasa kabilang side ng Northern Luzon sa probinsya ng Cagayan at more or less 180 kilometers mula Pagudpod. Pulido ang mga daan ng Pagudpod. Pwedeng mag-banking-banking. Basta, ingat lang at huwag makaabala sa ibang motorista. Bukod sa magandang daan, maganda din ang view. Lalo na, may makakadaan ng ilang mga windmills ng Ilocos Norte. Pero ang isa sa pinakamagandang view na makikita ay ang kilalang landmark ng probinsyang ito. Ito ang sikat na Patapat Viaduct dito sa Pagudpod. Nakailang ulit na din akong nakadaan sa tulay na ito. Pero hindi siya nakakasawang i-ride. Kung hindi lang talaga malayo ito sa Maynila. Nako, madalas, pabalik-balik ako dito. Ang tulay na ito ay binuksan noong 1986. Ito ay mayroong taas na 31 meters above sea level at mayroong habang 1.3 kilometers. Kaya ito ang pang-apat na pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Sa pamagitan nito, kay dugtong ang probinsya ng Ilocos Norte sa Cagayan. Dagdag kaalaman, alam nyo ba na ang mga misyonerong Agustiniano o Agustinian Friars ang nagdala ng pananampalatayang Katoliko sa Ilocos Norte? Katunayan, sila ang nagtayo ng sikat na simbahan na kilala sa tawag na Paway Church o ang St. Augustine Parish Church na sinimulang itayo noong 1694. Sa Cagayan naman, ang Dominican Friars ang naghatid ng Katolisismo. Ang isa sa pinakamatandang simbahan na naitayo nila ay ang Lalo Church o St. Dominic de Guzman Parish Church na naitatag noong 1596. Mula Pagudpod, ang huling bayan ng Ilocos Norte, pumasok na ako sa unang bayan ng probinsya ng Cagayan, ang Santa Pracedes, na ang daan ay paakyat ng bundok na sigsag. Talagang nature feels ang mga lugar dito sa norte dahil puro berdeng bundok at palayan ang makikita. Refreshing talaga. At ang pinakamaganda, walang traffic. Ang kaso, past 9 a.m., pagdating sa bayan ng Abulog, Cagayan, nagkaaberya. Dito ako ngayon sa bayan ng Abulog, kaso may bumigay. Hindi ako yung bumigay, pero yung ating 360 ay bumigay. Yan. Oh no! Puro gasgas ngayon yung lente. Mukhang mabawasan yung ating mga road shots, yung ating mga magagandang kuha ng camera sa daan habang nag-ride tayo. Anyway, we'll make the most. We will just improvise. Meron tayong mga camera dito. Yung nga lang, yung stability, tsaka yung wide na angulo niya ay wala na dahil sayang. So, we improvise sa ating Insta360. Nung naputol na siya,
to. Putol. So what we did, inipan sa bag. Tayo nag-ipit sa bag. Ayan. Para kahit paano, meron siyang holder. Hopefully, yung stability ay medyo maganda pa rin. Tapos meron nakasabit sa ilalim para wag siya basta-basta malaglag. Ayan. O ha? Tuloy pa rin ang trip ni Dre. Tuloy ang biyahe at ang pag-document gamit pa din ang Insta360 camera. Yun nga lang, hindi na masyadong malinaw ang kuha nito. At dahil medyo na-stress ako sa naputol na stand ng camera, kailangang daanin na lang sa kain. Daanin muna sa almusal at kape. Kaya, nag-stop over muna sa isang coffee shop sa kasunod na bayan, sa Mira Sanchez. Kain muna. Tapos, biyahe na ulit hanggang sa marating ang Apari, Cagayan. Dito ako sa kilometer 575. Few more meters bago ako makaabot doon sa arch ng Apari. Bago mag 11 a.m., nakarating na ako sa bayan ng Apari. So, andito na ako ngayon sa Apari, Cagayan. So, this is my second to the last checkpoint. Ang last checkpoint ko ay sa Baler. So, from here, ako ay diretso na ng Baler and hopefully I get to finish yung aking Philippine Loop this riding day. Ito, seryoso ha? Alam nyo ba na isa daw sa sinasabing maaring pinagmulan ng pangalang Apari ay ang salitang ibanag na Aparian? Ibig sabihin, lugar kung saan may mga pari. Noong itinatayo daw kasi ang simbahan dito noong 1690, ang St. Peter Thelma Parish Church, maraming mga pari ang dumating at tumulong para mag-supervise. Siguro, hindi na nakalimutan ng mga tao doon ang karanasang iyon, kaya hindi na natanggal ang pangalan ng lugar, Apari, ang lugar kung saan may nakitang madaming pari. Mula Apari, papunta na ako sa aking huling checkpoint para matapos na ang aking tour sa Baler, Aurora. More or less 400 kilometers mula dito sa Apari. Malayo-layong biyahe at siguradong gagabihin na ako pabalik ng Maynila. Pero kayang-kaya, especially knowing na last stretch na ito ng aking adventure. Pagdating ng bayan ng Alcala, nag-stop sandali para mag-lunch. It's 12 noon, dito tayo sa Alcala. Stretch break muna tayo at coffee break. Lunch na rin dito sa Alcala Brew. Game ulit. Biyahe na ulit. Kakalagpas ko lang ng Tuigaraw. Dito na ako sa Solana. Konting stretch break ulit para mas matagal, mas malayo ang ating range ngayong araw na ito. Pag nangalay, kailangan hinto saglit, tapos stretch, tayo-tayo, matanggal yung ngalay. And then, ata ulit. Stop over ulit saglit para mag-stretch at para magpasalamat kay Lord. Ang ganda kasi ng araw para mag-ride. Hindi siya masyadong mainit dahil cloudy. At the same time, hindi naman siya umuulan kaya hindi kayo matakot pabasa. At ang ganda pa ng iyong
lugar na daanan. Thank you, Lord! It's 3 p.m. Dito na ako sa Santiago City. So, konting CR break at saka such stretch sa liglit bago ulit humataw. So, few more. I'll be in Dinalungan and then Dipakulaw tapos Baler. Dito na ako sa Quirino Province, sa Guday, pangalan ng place. So, kagapasok na ng zigzag road. Ito yung papuntang Dipakulaw and then papuntang Baler. So, medyo madalang doon yung gasoline station. Kaya kahit medyo wala pa sa kalahati yung aking fuel, naningrado na ako para sure tayo, baka mabitin tayo eh. Let's go! Dito na ako sa road connecting Quirino Province and Aurora Province. Ito yung itawag nilang Cordon Difun Madela Aurora Road. So, maraming twisties, marami itong bali-baliko. Kaya, kailangang mag-break once in a while at mag-stretch. Whew! Pahinga muna saglit. Ang Cordon Difun Madela Aurora Road na ito, o officially designated as National Route 108, ay ang nag-iisang major road na direktang nagdurugtong sa probinsya ng Isabela sa probinsya ng Aurora. Ito din ay ang kalsadang bumabaybay sa buong probinsya ng Quirino. Kaya ito ay mayroong habang 109.72 kilometers mula Cordon Isabela hanggang Dipakulaw, Aurora. Bago mag alas 5 ng hapon, narating ko na ang dulo ng mahabang kalsada. Ibig sabihin, nasa Dipakulaw, Aurora na ako. Dito na ako sa province of Aurora. Tinawid ko yung bundok from Quirino. And ilang oras din yun. Daming twisties, bali-baliko, liko-liko. Kaya sa kamay, sa katawan. Kaya kailangan mag-stretch muna saglit bago magtuloy papunta ng Baler, our last checkpoint. Mag sugar load muna tayo after ilang hours ng biyahe. Kailangan ng asukal. Tapos pahinga. Vroom vroom! Biyahe na ulit. At kailangan kong paspasan ng konti habang maliwanag pa at makaabot ako sa aking last checkpoint. Gusto ko din kasing makita habang may liwanag ang kilalang Ampere Beach and Rock Formation dito sa Dipakulaw. Bago mag 6 p.m. at halos isang dangkal na lang at nakalubog na ang araw, ay narating ko ang Ampere Beach. Time check, 5:53 ng hapon. Dito na ako ngayon sa Dipakulaw, Rock Formation. Dito ako huminto saglit, nag-stretch saglit. Konti na lang, ako ay nasa Aurora. Nasa Baler, Aurora na. Habang nag-i-stretch, ini-enjoy ko ang magandang view, ang masarap na ihip ng hangin. Buti na lang talaga, may liwanag pa. At kita pa ang aking muka pag mag-selfie ako. Alam niyo na, medyo nasunog na kasi. After maka-recharge dahil sa magandang view, larga na papunta sa last checkpoint. 6:22 p.m. narating ko na ang sentro ng Baler. O, sabi ng mga sosyal, Baler. Sosyal. Here in Baler proper. Kaya napuntahan ko rin yung signage.
Yes. Last checkpoint. Okay na. Time to go home. Philippine Loop completed. Ang last na lang ay we would have to go sa atin pong starting point. Bali yung ating starting point will now be our end point. Doon sa Quirino, sa gas station. Let's go! At gaya nga ng inaasahan, ginabi na talaga ako sa daan. Mula sa Baler, pabalik ng Maynila, I have to cover 270 kilometers pa. Time check, 8:35. Dito ako sa Nueva Ecija, sa Rizal. Coming from Baler. Whew, ang dilim. So, I did an evening ride, night ride. Mga less than 2 hours. Awa naman, I was able to get here safely kahit medyo madilim yung lugar. So from here, going to Manila, mga 3 more hours. In the meantime, break muna. Dunkin! Kumain lang ng mabilisan, kailangan na ulit nagbiyahe dahil lumalalim na ang gabi. Past 10 p.m., nakarating na ako sa expressway. At dahil malapit lang naman sa aking destination, nag-stop over ulit para kumain ng kanin at magkaroon ng matinong hapunan. Finally, may kanin na rin. Ngayon pala ako makakain lang ng gusto, no? Ngayong midnight snack. It's almost 11 o'clock in the evening. Dito ako ngayon sa NLEX. Dito ako nag-stop over saglit isang gasoline station para mag-dinner. At nag-crave ako ng kanin. Finally, nakahanap ako ng rice. Kain. Talagang nagutom ako sa mahabang biyahe. Kaya madami din akong na-order. Gutom yarn, hindi naman masyadong kakata, di ba? Okay, we're heading now to our finish line. Kakatapos na mag-dinner, laraga na. This is it. Past 11 p.m., nasa Skyway na ako, papasok na ng Maynila. Dito na ako ngayon sa finish line. Bali sa Philippine Loop, kung saan ka unang nagpagas nung simulan mo yung Philippine Loop, doon ka babalik, no? After makomplete mo at matapos mo yung lahat ng mga checkpoints. So ako, dito ako, yan, sa gasoline station ito dito sa Quirino. So, after 10 riding days, tapos ko yung Philippine Loop. Nadaanan ko yung lahat ng mga checkpoints all over the Philippines. Salamat sa Diyos. God is good. Philippine Loop completed. Ang fresh! Naghilamos lang po ng konti para matapos ko na yung vlog with a sharing, no? Parang kayo ng umaga lang nasa Pagudpod at aparya ko. Ngayong gabi, ito na ako sa Makati. If there's anything na I'd like to share, na ako mismo ay parang I really felt it sa karanasan ko doon sa Philippine Loop, ay ito yun. Sa haba ng panahon, ng oras na pagdadrive ko, no? Sa tagal ng pagkakaupo, nagmamotor, makaramdaman mo talaga yung inconvenience saka yung discomfort. Pero, pag fino-focus ko lalo yung inconvenience, yung discomfort, yung ngalay, yung sakit, parang lalo siyang bibigat, lalo siyang naramdaman. Pero when I would focus more on the trip, the journey, yung mga magandang lugar na pupuntahan ko, yung mga taong nakasalamuha ko, nawawala yung inconveniences tsaka yung mga discomfort na ito. Gaya na ganyan sa buhay, no? Minsan, we focus so much sa mga problema, yung mga bagay na hindi inaasahan nangyari sa atin. Pero if we focus more on the blessings, yung mga magandang karanasan, yung mga taong ating nakakasalamuha, parang nawawala yung mga discomfort and inconveniences na ito. In fact, we thank God for the experience itself. Ako, personally, pag medyo mayroong discomfort, parang ayaw mawala, hindi ko madistract ang aking sarili, no? Dahil nga, siguro matagal ng pagmumotor. Ito yung I pray, no? Inside my helmet, I would recite Hail Mary,
yung Angel of God, yung Our Father, yung Prayer to Saint Michael, no? Tapos, nakakalimutan ko na yung inconveniences. And then, I can, again, focus dun sa magandang tanawin na nakikita ko. Siguro, that is the best blessing I can share with you, no? Focus more on the travel, on the journey, on the trip. Focus more on the blessings. And realize, yung discomfort, yung inconveniences, mawawala lang sila, no? Focus more on God and realize how beautiful life is. Amen. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sariwang hangin, mayamang lupa, at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman dapat pagyamanin at bisitahin. Sama na kayo sa trip ni Dre. Natapos ko na din ang aking 10-day motorcycle ride ng Philippine Loop Adventure Tour. 45 provinces, 65 cities, 16 regions, and more than 5,000 kilometers of travel. What an adventure! Pero syempre, tuloy-tuloy pa din ang paglalakbay natin sa buhay. Kung paano meron akong panalangin pag nagbabiyahe, ito rin sana ang ating maging panalangin sa araw-araw. Sa ating araw-araw na adventures at paglalakbay sa mundo. O Lord, God Almighty, who is always present everywhere, we commit ourselves to your care and protection. Guard us, we pray, from all dangers, physical and spiritual, that may arise during our journeys. Keep our steps firm, our minds alert, and our hearts focused on you. May your holy angels walk beside us, guiding our path and shielding us from harm, that we may arrive safely at our destinations. Blessed Virgin Mary, Star of the Sea, and all the holy patron saints of travel, we implore your intercession. Pray for us that our journeys may always be undertaken with patience and gratitude, and that it may draw us closer to your Son, Jesus Christ. Grant that we may return home safely, filled with your peace, and ready to serve you more faithfully. Amen. Sama na kayo sa trip na mapapayaman ang ating kaalam. Hanggang sa ating susunod na trip at adventure. Sama na kayo. Sama na kayo. Sama na kayo. Sama na kayo. Sama na kayo sa trip ni Dre. Sariwang hangin, mayamang lupa at saganang tubig. Yan ang nag-iisang mundo natin. Kaya naman dapat pagyamanin at bisitahin. Sama na kayo sa trip ni Dre.